Pababa ng kotse si Nika nang batiin siya ni Jerome. Nika, ikaw nga ba? Hi Jerome, nakangiting ganting bati niya. This is my lucky day. Nakatawa ang binata. Saan ka pupunta? May usapan kami ni Sheldon na manunood ng sine ngayong hapon, pero may hindi inaasahang importanteng meeting ang biglang nagpabago ng schedule. Kaya heto, killing time. Babalikan ko nilang siya sa opisina mamaya. Let's have a snack then, unless gusto mong mag-isa. Siyempre hindi, sagot niya. Na-impress sa pagbibigay ng binata ng importansya sa damdamin niya. Saan mo gustong mag-snack tayo? Anywhere you fancy. Wala naman akong gaanong alam na lugar. Wala pa akong 3 buwan dito sa Manila. Depende lang ako sa asawa kung saan niya gustong magpunta kami. How sweet and submissive. I am only sorry na hindi kita nakakilala bago mo inobliga si Sheldon sa pangako niya. I wouldn't have let you get away with me. Naroon ang panghinayang sa tinig nito na kinatawa ni Nika. Halika na nga. Binalingan ni Nika ang driver at sinabing maghintay na lang doon. Pagaman tumango ang matandang driver na ilang taon na nagsiservisyo kay Sheldon, ay hindi na tayo maiwasan ang pagsasalubong ng mga kilay. Sa isip nito ay paano naging kaibigan ni Nika si Jerome. Sa isang pinakasulok na mesa sa isang cafe na upo si na Jerome at Nika. Pagkatapos ibigay ang order, ay matiim na tintigan si ni Jerome. Nakikita kong maligaya ka sa piling ng star brother ko Nika. Anito, maligayang maligaya Jerome. And you love him of course. Tumango si Nika. At mahal ka rin naman ni Sheldon at titiyak ko. Kumislap ang mga mata ni Nika. Oh, he does. Pinatunayan niya ng maraming mga bagay at pagkakataon. Kaya nga hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari sa akin hanggang ngayon. I wasn't expecting him to love me really. Inaasahan kong he will learn to like me a little, then perhaps love will grow habang magkasama kami. Pero ang mahalin ni Sheldon sa unang linggo pa lang namin pagkakasama ay sobra-sobra sa inaasahan ko. Tumawa si Jerome. Nagsiselos ako Nika at nasasaktan. Tumas ang kilay ni Nika at bagyang ng laki ang mga mata. You're kidding. Hindi ako nagbibiro. Natitiyak kong hindi sinasabi sa'yo ng asawa mo na sa maraming mga taon ng buhay namin ay hindi kami magkasundo. Umiling si Nika. Walang nasabi si Sheldon. Well, hindi mo maaalis sa akin yan. My father married your mother when we were both kids. Iba pagkababae ang pumasok sa pamilya. Nakaligtan akong tuluyan ng papa. Kaya nagrebelde ako at si Sheldon ang napagtuunan ko ng pansin. Dahil sa palagay ko ay inagaw niya sa akin ang atensyon ng papa. Oh, Jerome. First, pinadala ko ng papa sa Amerika sa mga tiyahin ko roon when I was barely 14. He didn't send me back at kung hindi pa dahil namatay siya, ay hindi ako makababalik ng Pilipinas na pinahintulutan ng papa. Punong-puno ng pagdaramdaman din ito. Hindi ko alam, Jerome. Hindi sinabi sa akin ni Sheldon ang tungkol sa inyo. Simpatya niya dito. Nagbuntong hininga si Jerome. Hindi na kailangan banggitin mo pa kay Sheldon, Nika. At kahit sa tita Erlinda, we have settled the matters long time ago. We're both mature people now at magkasundo na kami. Ang tanging konsolasyon ko ay maligayang papasapiling ng tita Erlinda hanggang sa mamatay ito. At nagsiselos at nananaghili ako sa stepbrother ko dahil mukhang nasa kanya na lang yata lahat ng mga gandang pangyayari. I fell in love with you nung una pa lang kitang makita, Nika. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Jerome, don't be shocked. You are underestimating yourself kung hindi mo ako paniniwalaan. I don't know what to say. Usal niya. I can take care of my feelings, Nika. Hindi ko lang matiis na hindi iparatasing sa iyo. I know you're happy with Sheldon at wala akong balak na sirain ang relasyon ninyong dalawa nang dahil sa damdamin ko. Ito ang una at huling pagkakataong babanggitin ko ang tungkol sa damdamin ko sa iyo. But please, let us remain friends. Pagsusumamo nito. But of course, Jerome, thank you, Nika. Asahan mo naririto lang ako kung kailangan mo ng tulong ko. Inagap ng binata ang palad niya at pinisil. Gustong alisin ni Nika pero hindi niya magawa. Out of politeness. Sa pagitan ng pagkain ay kung ano na pa ang napag-usapan ng dalawa. Masaya at magiliw na kausap at maraming kwentong nakakaaliw na nalimutan ni Nika ang oras. Nang ihatid siya ni Jerome sa parking area ay 1 oras nang atrasado sa usapan nila ni Sheldon. Mabilis siya nagpahatid sa driver sa FN Canon. Nasa kotse na ito si Sheldon nang dumating sila. What took you so long, sweetheart? Sa lobong ni Sheldon. Namili ka ba? Mabilis siyang pumasok sa kotse at hinagka ng pisngi ng asawa. Nagpasalamat ng lihim na hindi ito nagagalit sa pagkatraso niya ng mahigit 1 oras. Nagkita kami ni Jerome sa harap ng COD. Niyaya niya akong mag-snack. Pumayag ako tulay nagpapalipas lang naman ako ng oras. Nalibang ako at hindi niya itinuloy ang sinasabi nang makitang dumilim ang mukha ng asawa. Pinaghintay mo ko ng 1 oras na mahigit dahil lang nalibang ka sa pakipaghunta sa lalaking. Iyon,
Parang kulog ang tinig nito sa pandinig ni Nika. I'm sorry, kinabahan siya. Sa maikling panahon ng pagkakakilala nito, ay hindi niya kinaringgan ng ganoong tono na si Sheldon. You should be. Kung alam ko lang na maatraso ka ng gano'n, hindi ko na sana tinapos ang meeting ng maaga. Hindi kumibo si Nika at inayos ang sarili sa upuan. Parang kadang pinatakbo ni Sheldon ang sasakyan. Muntik na itong tumama sa likuran ng driver truck ng kumpanya. Please, I do not want my wife flirting with another man, Nika. Tandaan mo yan. I did not. Hindi ko gustong makipagkapuusa ka sa lalaking iyon na hindi masinasadyang magkita kayo. Iwasan mo siya hanggat maaga. Napukaw ang relasyon sa dibdib niya. You're being unreasonable. Humingi na ako ng pamunin sa pagkakaatraso ko. At walang dahilan para iwasan ko si Jerome na tila may sakit na nakakahawa. He was nice and friendly, and he was treating me like the brother-in-law should. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Nilingon siya nito na nag-aapoy sa mga mata. Pero inuulit kong hindi ko gusto makipagkita ka sa kanya. Tapos ang usapan. Well, you just can't order me around, Mr. Herrera, like some herbat. Hindi dahil pinakasalan mo ako ay, pinasibod na nito ang sasakyan at tila ito lang naman ang laman ng kalye. Biglang nahinto sa pagsasalita si Nika at idinikit ang sarili sa sandalan. Kinabahan at natatakot siya pero sinikap niya ay kalma ang sarili. Ihinto mo ang kotse sa tabi at bababa ako, Sheldon. Aniya sa malamig at nanginginig na tinig. The hell you will, sigaw nito. Hindi ka nagsiselos kaya nung una iba ang atensyong pinakikita mo kay Jerome. Nagagalit ka pa rin sa kanya dahil sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na lagi niyong pinagtatanungan mo liit pa kayo. Tumaas ang mga kilay ni Sheldon at sinabi sa iyo yan ha. I wonder why. Pati ang sinabi nito na bagyang nagminor. Matagal nang tapos iyon, hindi na kayo mga bata. Why can't you forgive and forget? Nagtagas ang mga bagay ni Sheldon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi kami kahit kailan magiging magkaibigan ni Jerome, Nika. Not that I didn't try to. You are as unforgiving as your grandfather. Agap niya sa galit at hindi pinatapos ang sasabihin ng asawa. Tatak na ang mga Sebastian iyon at kalahati ng dugo ko ay Sebastian. Sumisigaw na itong totoo. Hindi sumagot si Nika at nanahimik ng ilang segundo. Oh, flash Sheldon, bakit tayo nag-aaway ng dahil sa isang maliit na bagay? Bumaba ang tinig niya. Hindi sumagot si Sheldon pero ibinalik sa normal. Ang driving. Nakita ni Nika na nagagalit pa rin ito pero minabuting palipasin na lang ang galit ng asawa. Pagdating sa mansion ay tuloy-tuloy sa library si Sheldon at dinampot ang telepono. Si Erlinda ay nagtatakang binalingan si Nika. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nalimutan ni Sheldon na naroon ito. May nangyari ba? Tanong nito sa manugang. Naupo ang dalaga sa malaking sopa at inihulog ang ulo sa sandalan. May pinag-awayan kami, mama. Ngumiti si Erlinda. Lover's quarrel. Huwag mo nang pansinin si Sheldon at lilipas din ang galit nun. Tumango si Nika. Nagpasalamat na hindi itinanong ni Erlinda ang sahinang pagkagalitan nilang mag-asawa. Ano man ang dumating sa buhay nila ni Sheldon ay problema nilang dalawa. Gaano man kabuti ang motibo ni Erlinda o kahit na sinong tao, ay hindi dapat magkaroon ng ibang taong involved sa suliranin pang mag-asawa. Sila lamang ang dapat na lumutas anuman ng sigalot na maaaring dumating sa kanilang dalawa. Si Sheldon ay binagsak ang telepono sa galit, hindi sa kausap kundi sa nalaman. Nahapot pong isinandal ang ulo sa swivel chair. Pinag-iisipang mabuti kung anong gagawin. Sa kumpanya at sa kanilang mag-asawa. Huwag nang idagdag pa ang ranchong minana na hanggang ngayon ay hindi pa niya nahanap ng panahon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay nakadama siya ng insekuridad sa pagkahapo. Ipinikit niya ang mga mata. Kung gaano katagal siya sa ganung ayos ay hindi niya alam. Sheldon, she called softly. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Sheldon. Nasa harap nito ang asawa. Nakatulog ka. Sinilip kita kanina para yayain kumain. Pero hindi ko matim na gisingin ka. You look so tired. Pero ginising mo ako ngayon. Sagot nito sa tonong hindi matiyak ni Nika. Kung galit o nagbibiro. It's past 11. Ayaw kong dito kaabutan ng magdamag. I am sorry, darling. Pero naniniwala akong hindi dapat na pinaaabot sa umagang pagtatalo. So whether you like it or not, let's make amends. And how do you intend to do that? Nahihimigan ni Nika ang amusement sa tinig ng asawa. Nakadama siya ng relief. Any idea? Kinabig siya ni Sheldon at pinaupo siya sa kandungan nito. Let's make love here. Wika nito ay nabit her urgently. His one hand cupped the side of her breast. Her where? Sa ibabaw ng desk, sa sopa, sa carpet, sa chest or even in the wall standing. Kahit anong gusto natin. Dito natin gugugulin ang buhay. Buong magdamag, may sweet one. His voice in seductive whisper habang unti-unting inaalis sa mga balikat ng asawa ang nightgown. She giggled.
Darling, I didn't know you're an exhibitionist or favorite ba ang tawag dun? Kahit na anong itawag mo. Itinaas nito ang asawa at iniupo sa ibabaw ng desk study. Pagkatapos ay ito naman ang nagalis ng kasuotan and was naked on the second foot. Oh, bulalas ni Nika. He was ready and hard. Ganun kakadali. You should have noticed nang kandungin kita. Nakangising wika nito. He was in a standing position himself between her legs. Pushed her down on the table gently. You were in a man troubled dreams, sweet torturing me, and I want you now. Sheldon, no, she gasped. Hindi niya inaasahan niya. Sa panahon ng pagtatalik na hindi pa nangyari, hindi nag-foreplay ang asawa. And her husband took in one sure, powerful thrust while she was in the most uncomfortable position imaginable. Pero hindi na niya naiisip yun. Sheldon drove wildly, deeply and savagely, as if there's no tomorrow. And to her disbelief, she was trembling in her knees, her hands clutching his back. His hand gripping her hips as he quickened the steps in this primitive dance. Isang matamis na pandaras ang ginagawa ng asawa and she was mindless and everything but his stony lamig. Inmates isinubsob ni Sheldon ang mukha sa leg ng asawa. Nika, my sweet Nika, he whispered in breath. Sandali silang nagtili sa ganung ayos ang marahang kumawala si Nika. Sheldon, hindi kaya mga importanteng papeles sa opisina ang nasa likod. Nasulyapan ko yung kanyang pumasok ako. Matilihan si Sheldon na inisip ang sinabi niya. At sa isang iglip ay tumayo ito kasama ang asawa. Tinitigan ng mga papeles na kusot-kusot at basa ng pawis nilang pareho. May dalawang dokumentong nakatilit pa sa likod ng Nika. Uda, wika nito at tinuto pang ulo. Kabibigay lang ng abogado ng kumpanya sa kanya kanina. A newly notarized contract signed by both parties. And who look at his word na kumikislap ang mga utak. In silent laughter, kumain lang sa loob ng library ang tawanan ng